Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3921. Parang nalantad na rin ang pagkakakilanlan na ginamit niya sa Killing Hall. Noon, sobrang excited ang audience, at masyadong maikli ang oras. Walang nakapansin na siya si Jack. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, halatang mapapansin ng mga tao na si Lane at Jack ay iisang tao. Pakiramdam ni Jack ay walang magawa sa sitwasyon. Mukhang kailangan niyang maging mas maingat bago siya kumilos sa hinaharap. Si Remy ay palaging isang taong mahilig makinig sa mga chismis at mahilig din magchismis. Sa kanilang apat, si Remy lang ang nakakilala agad kay Jack. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ni Jack ay hindi kapani-pani walang kilala sa kamakailang yugto ng panahon. Ang isang tulad ni Remy na mahilig magchismis ay natural na makikilala si Jack sa sandaling umatake si Jack. Napalunok si Remy. Hindi man sumagot si Jack, napatunayan ng kalmadong ekspresyon ni Jack ang lahat. Sa sandaling iyon, ang kawalan ng tugon ay isang mas matatag na sagot kaysa sa anumang masasabi ni Jack. Pakiramdam ni Remy ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay nanigas ang buong katawan niya. Nang makita ang reaksyon ni Remy, mas nataranta ang tatlo. Ano ang ginagawa ng lalaking iyon? Sino si Jack? Sa sandaling iyon, hinawakan ni Remy ang braso ni Tanner. Tanner, dapat tayong tumakbo. Ang taong ito ay malamang na isang mandirigma na nakatayo sa tuktok. Habang sinasabi niya iyon, si Remy ay may maputlang mukha na para bang siya ay nagkasakit ng kamatayan. Tiyak na hindi siya naglalagay ng isang aksyon. Nanlaki ang mga mata ni Tanner sa mga salitang iyon, at bigla siyang napalingon sa pangit na lalaki. Hindi makapaniwalang napabuka ang bibig ng pangit na lalaki. Umiling-iling siya, imposible. Walang paraan na siya ay isang mandirigma sa tuktok. Tiyak na nagkakamali ka. Nagpumiglas silang dalawa ng husto para patayin ang isang pulang-pula na demonyo ngayon lang. Paano siya magiging ganoon kalakas? Kung siya ay ganoon kalakas, maging ang mga natatanging demonyo at hari ng demonyo ay magiging madali para sa kanya. Ikaw ay nagkakamali. Mukhang sigurado siya nang sabihin niya ang lahat ng iyon na para bang garantiya iyon. Kung tutuusin, siya ang nagpadala ng impormasyong iyon, at nakita ng pangit na lalaki kung gaano katagal bago mapatay ang pulang demonyo. Dahil doon, natukoy niya na marahil ay nasa pagitan lamang sila ng regular at above average sa mga tuntunin ng kasanayan. Kailangang sabihin na ang pangit na lalaki ay may matalas na mata. Ang kanyang pagsusuri ay hindi eksaktong mali, dahil ang mga kasanayan ni Lorraine ay talagang nasa antas na iyon. Matapos marinig ang sinabi ng pangit na lalaki, nagsimulang kumalma si Tanner. Si Remy ay mukhang sobrang takot na takot kanina. Hindi mapakali ang iilan sa kanila matapos marinig ang sinabi ni Remy at makita ang ekspresyon ni Remy. Si Tanner ay may malamig na tingin sa kanyang mukha at sinabing, Remy, huwag kang matakot sa lahat ng bagay. Isang mandirigma na nakatayo sa tuktok. Sa palagay mo ba ay nasa lahat ng dako para mahanap mo? Kung talagang ganoon kahusay ang lalaking ito, bakit hindi niya ito nakita? Ang mga salita ni Tanner ay hindi kapani-pani walang matatag. Maliban kay Remy, kumalma silang tatlo. Walang magawa si Remy sa mukha habang nakatingin kay Tanner, hindi alam kung ano ang sasabihin. May dala siyang dalawang image plates ni Jack, at maraming beses na niyang pinanood ang mga plate na iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling makakita ng mga mandirigma sa antas na iyon na lumalaban. Higit pa rito, ang misteryosong background ni Jack ay naging dahilan ng pagka-curious ni Remy. Hindi man niya alam kung ano ang tawag sa teknik ni Jack, hindi ito naging hadlang para makilala niya ito. Huminga ng malalim si Remy at sinabing, Tanner, sa tingin mo ba magdudulot ako ng gulo sa sandaling ito? Makinig ka sa akin. Humingi ka ng tawad sa kanya at tumakas. Kabanata 3922. Naninigas ang mga labi ni Tanner. Ang lakas ng loob na nabawi niya ay nabawasan ng husto dahil mukhang masyadong sinsero si Remy sa sandaling iyon. Mukhang hindi nagsisinungaling si Remy. Si Tanner ay palaging isang taong hindi magdadalawang isip sa paggawa ng kanyang mga desisyon, ngunit siya ay naaakit sa ekspresyon ni Remy sa sandaling iyon. Kumaibot ang mga labi niya habang nakatitig ng diretso kay Remy na para bang may sinusukat siya. Nang makitang nag-aalinlangan si Tanner, walang magawa si Remy. Nagsimula siyang magsalita muli, lahat kayo naging abala kamakailan, at wala kayong alam tungkol kay Jack. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na wala siya. Nanginginig ang boses ni Remy habang sinasabi ang lahat ng iyon. Habang nagsasalita siya, panay ang tingin niya kay Jack. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanang si Jack ay nakatingin sa kanila na may malamig at kalmadong ekspresyon sa buong oras. Nanginig ang mga labi ni Remy habang bumibilis ang tibok ng puso niya.
Bago niya nalaman kung sino si Jack, naramdaman na lang ni Remy na ang ekspresyong iyon ay nakakatuwa. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan niya na, anuman ang kanilang sabihin, nanatiling kalmado si Jack dahil lahat sila ay mga clown lamang. Sa mga kakayahan ni Jack, hindi sila karapat-dapat na tawaging clown. Sa sinabi niyang iyon, hindi napigilan ni Remy na mapa-atres. Puno ng takot ang isip niya sa mga sandaling iyon. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi sila bibitawan ni Jack ng madali. Pagkatapos ng lahat, sila ay naging napakakulit sa kanilang mga salita mula nang dumating sila. Kung siya si Jack, hindi niya rin sila bibitawan. Habang iniisip ito ni Remy, lalo siyang kinilig. Sa sobrang pagkadismaya ni Tanner ay namumula ang kanyang mga mata. Inabot niya at hinawakan ang braso ni Remy, ano ba talaga ang pakikitungo? Sabihin mo sa akin ngayon. Ang taong ito ba ay hindi ka pani-pani walang malakas? Mariing tumango si Remy. Bigla niyang naalala kung paano nagmura si Max Cos at ang iba pa sa grupo nila na may makakatagpo sila na hindi nila matatalo sa huli. Sa oras na iyon, hindi niya masyadong iniisip iyon. Kung tutuusin, hindi naging madali ang makilala ang isang taong tulad niya. Gayunpaman, ito ay naging isang kumpletong kalokohan. Hindi nagtagal, at talagang may nakilala silang isang taong ganito kalakas. Novel drama. Sa pagkakataong iyon, pati ang mukha ng pangit na lalaki ay nagsisimula ng mamula. Hindi man siya sinisisi ni Remy sa simula pa lang, nakatutok sa kanya ang mga salita ni Remy. Kung totoo ang sinabi ni Remy, pinadala na lang niya ang lahat sa kanilang kamatayan. Humihingal ang pangit na lalaki habang nakatingin kay Remy na may gulat na ekspresyon, Remy, pinagdududahan mo ba ako ngayon? Hindi mo ba alam kung paano ko ginagawa ang mga bagay-bagay? Kung hindi malinaw ang sitwasyon, paano ko sasabihin sa inyong lahat? Walang magawa si Remy. Hindi man lang niya sinisisi ang lalaki. Higit pa riyan, hindi na ito basta-basta na lang sisihin. Ang problema ay hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng paggawa nito. Nagtaas ng boses si Remy, makinig ka sa akin. Bilisan mo at umalis ka sa lugar na ito. Walang sinabi sina Jack at Lorraine sa buong oras. Tahimik lang silang nakatingin sa grupong iyon. Mula sa unang pagkabigla, ito ay unti-unting naging mas walang katotohanan. Kahit nakilala ni Remy si Jack, sino sa tingin niya? Akala niya ba madali siyang umalis? Kabanata 3923. Binalak noon ni Lorraine na manahimik sa buong oras, ngunit hindi na niya napigilan ang sarili matapos niyang marinig ang sinabi ni Remy. Malamig siyang tumawa at sinabing, sa tingin mo ba pwede ka na lang pumunta kung saan mo gusto pagkatapos mong subukang pagnakawan kami? Sa tingin mo kaya mo nang umalis dahil lang sa gusto mo? Napaawang ang labi ni Remy nang muling tumingin kina Jack at Lorraine. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano katuwa silang dalawa na pakinggan ang kanyang sinabi. Gusto niyang magsimulang humingi ng awa, ngunit pinutol siya ng pangit na lalaki. Tumigil sa pagsubok na ilagay sa isang kilos. Nagtatago ako ngayon at personal na nasaksihan ang iyong labanan sa mga demonyo. You had to put everything you had to defeating a Crimson Demon. Nagkakamali lang si Remy, pero sinusubukan mong magpanggap ngayon. Maaari mong lokohin ang iba, ngunit hindi ako. Mabilis na inisip ng pangit ang lahat ng nakita. Siya ay palaging isang maingat na tao. Nang mapansin niya sina Jack at Lorraine, kanina pa siya nagtatago at tahimik na nagmamasid. Iniulat lamang niya ang bagay kay Tanner pagkatapos ng paulit-ulit na pag-verify ng kanilang mga kakayahan. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Remy, ang taong Jack na iyon ay isang taong nakatayo sa tuktok, kung gayon ay napakadali para sa kanya na pumatay ng isang pulang-pula na demonyo. Kahit na ang mga demonyong hari ay magiging napakasimple. Paanong kailangan niya ng labis na pagsisikap? Matapos niyang isipin ito ng paulit-ulit ay natitiyak niyang maling tao ang kinaroroonan ni Remy. Kung hindi, maliban sa kanya na nagtatago, walang ibang tao doon. Ano ang magiging punto ng kanilang paglalagay sa isang gawa? Ang yabang na ipinakikita ng dalawang iyon ay dapat na gawa lamang. Ayaw talagang sisihin ng pangit dahil doon. Nang marinig iyon ni Remy ay halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang lalaking iyon ay karaniwang pinuputol ang anumang pag-asa na mayroon sila. Kahit na si Jack ay mukhang hindi kapani-pani walang kalmado, si Jack ay hindi isang simpleng tao. Nang masaktan siya ng mga mandirigma ng Star Continent, hindi siya nagpigil, pinatay ang dalawang mandirigma mula sa Star Continent sa kabila ng posibleng paghihiganti mula sa kanila. Pagdating sa isang taong ganoon, imposibleng makita kung ano talaga ang nararamdaman niya sa ilalim ng kalmadong panlabas na iyon. Para kay Remy, ang taong iyon ang pinaka-nakakatakot. Iniisip pa lang niya ay kinilig na siya. Hinawakan ni Remy ang braso ng pangit na lalaki, baliw ka ba? Sa tingin mo ba nagbibiro ako ngayon? I can assure you, this guy is definitely someone who stands at the peak. Hindi ako nagkakamali.
Halos nasabi niya ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng mga nakapikit na ngipin. Sa sandaling iyon, si Remy ay puno ng galit at pagkagalit. Dahil curious siya kay Jack, ilang beses na niyang nakita ang mga image plate. Iyon ay kung paano niya agad nakilala si Jack. Isa pa, kapag nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan, napag-usapan nila ang tungkol sa pagkatao ni Jack. Si Jack ay isang taong hindi nagpakita ng kanyang emosyon. Palagi siyang kalmado sa mukha na para bang wala man lang nakaapekto sa kanya. Maliban sa hindi kilalang mukha na iyon, kitang-kita sa lahat ng paraan kung ano siya. Isa pa, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbago ang hitsura ni Jack, kaya walang ibig sabihin ang mukha. Posibleng baguhin ang lahat, ngunit ang kanyang pamamaraan ay hindi maaaring baguhin. Walang magawa ang mga labi ng pangit na lalaki. Remy, nakulam ka na ba? I can swear to you na kitang-kita ko na silang dalawa na nag-aaway ngayon lang. Ka-level ko talaga silang dalawa. Wala naman sigurong above average ang mga ito sa anumang paraan. Nababaliw ka yata ngayon. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung ganun talaga siya kalakas kumain. Kabanata 3924. Nagsalita siya sa napakabilis at apurahang tono. Nagsisimula na siyang magmura sa buhay niya. Hindi maintindihan ng pangit kung bakit sigurado si Remy na ang kaharap nila ay ang taong Jack na iyon. Malinaw na walang espesyal sa kanya. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang ordinaryo. Kung siya ay itatapon sa isang pulutong, siya ay agad na sama-sama. Gayunpaman, mukhang hindi kapani-paniwala si Remy na ang lalaking iyon ay napakalakas. Nagkatinginan sina Tanner at Raven habang nagtatalo ang dalawa, at sari-saring iniisip ang nasa isip nila. Nakaramdam sila ng kawalan sa sandaling iyon. Ang pangit na lalaki ay palaging napaka-maaasahan kapag siya ay gumagawa ng mga bagay. Kung may kakaiba, walang paraan na naipadala niya ang impormasyon. Kung tutuusin, maingat siya, dahil labis niyang pinahahalagahan ang kanyang buhay. Sigurado sina Tanner at Raven na hindi siya nagsisinungaling. Gayunpaman, mukhang hindi rin nagsisinungaling si Remy. Ang ekspresyon niya kanina ay tila ganap na tapat, at malabo ring narinig ni Tanner ang pangalan ni Jack noon. Gayunpaman, kahit na ano, silang apat ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang isa sa dalawang lalaking nasa harap nila ay maaaring isang napakalakas na mandirigma. Kung magpasya silang maging matigas ang ulo at lumaban hanggang sa huli, maaari silang mawala ng buhay. Kung nakinig sila kay Remy, dapat silang humingi ng tawad at mabilis na tumakas. Gayunpaman, kung mali si Remy, at nagdadrama lang silang dalawa, isa itong sampal sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, biglang tumawa si Jack at nagtaas ng daliri, kung kaya ninyong bigyan ako ng 1,000,000, pagkatapos ay pakakawala na kita. The moment that said, natigilan silang apat. Ninanakawan sila ng lalaki sa halip. Hindi na napigilan ni Lorraine ang pagtawa. Hindi niya inaasahan na paparusahan sila ni Jack sa ganitong paraan. Nakakatuwa lang ang matigas nilang ekspresyon. Napakadilim ng mukha ni Tanner. Umayos ang buong katawan niya. Nipatikip siya ng ngipin at parang nagliliyab ang mga mata. Kumunat ang noo ni Remy, marami ang 1,000,000, ngunit kailangan mong tiyakin na tutuperin mo ang iyong salita. Bago pa siya makapagpatuloy ay pinigilan siya ng pangit na lalaki. Remy, nababaliw ka na ba? Halatang pinaglalaroan niya tayo. Kung talagang ganoon kalakas siya sa isang mandirigma, bakit niya tayo ninanakawan? 1,000,000 ang isang tao. Kumita ng 4,000,000 ang kabuuan. Binigyan siya ng 4,000,000 ng walang dahilan, hindi ba baliw lang iyon? Ito ay masyadong walang katotohanan. Hindi pa siya nakarinig ng anumang bagay na walang katotohanan noon. Parang kinyo lang si Remy na maniwala sa anumang sinabi ng lalaking iyon. Pakiramdam pa ng pangit na lalaki ay mamamatay si Remy kapag siya ang tatanungin sa. Hindi na nakatiis si Tanner, tumahimik nga kayong lahat. Remy, ngayon sigurado na akong baliw ka na. Handa ka pang ang bigyan siya ng 1,000,000 spirit crystal dahil lang humingi siya. Halatang pinaglalaroan ka niya. Novel drama. Si Tanner ay hindi kapani-pani walang sigurado sa puntong iyon na ang lalaki ay sinusubukan lamang na paglaruan siya. Hindi pa siya nakakita ng anumang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok na sumusubok na nakawan ang iba ng ganoon. Humingi siya ng 1,000,000 kaagad. Walang ibang posibilidad. Si Max Cos at ang iba ay medyo natulala. Kahit na hindi nila masyadong marinig ang lahat, masasabi nilang may kakaiba sa lahat ng kanilang mga ekspresyon. Normal lang ang lahat noon, ngunit unti-unti silang nagalit at nagsimulang mag-away. Ano nga ba ang nangyari? Ang daming nanonood ng grupo ni Max Cos, lalo silang naguguluhan. Sa sandaling iyon, bigla nilang narinig na sumigaw si Tanner na galit, lahat, tumahimik na lang. Raven, tigilan mo na si Remy sa pagkabaliw. Haharapin ko ang lalaking ito ngayon din. Kabanata 3925.
Sa sandaling sinabi niya iyon, kahit anong pilit ni Remy na pigilan siya, sinugod niya si Jack. Ang apat na soul sword sa himpapawid ay naghihintay sa eksaktong sandali na iyon. Napangisi si Jack habang tinutulak ang kamay niya paarap. Ang isa sa mga soul sword ay biglang bumangga sa talim ni Tanner. Pagkatapos ng malakas na pagbagsak, pinalipad si Tanner. Pakiramdam niya noontog siya sa pader. Itinaboy pa siya ng pader ng hindi kapani-pani walang puwersa, kaya lumipad siya sa kabilang direksyon. Pagkatapos noon, isang alon ng kulay abong enerhiya ang nagsimulang umakyat sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay hindi kapani-pani walang kakaiba. Sa sandaling hinawakan siya nito ay tumagos ito sa kanyang katawan. Isang matinding sakit ang naging dahilan ng pag-iyak niya sa matinding paghihirap. Nagsimula pa siyang mamilipit sa lupa dahil sa sakit. Pagkatapos niyang bumagsak, patuloy siyang gumulong-gulong na parang ahas na hiniwa-hiwalay. Ang eksenang iyon ang naging dahilan ng paggising ng lahat. Si Remy lang ang hindi naapektuhan dahil nakilala na niya si Jack sa simula pa lang. Ang pangit na lalaki ay parang nataranta. Napatingin siya sa kung saan nahulog si Tanner na ganap na nagyelo ang katawan. Nagsimula pa siyang magtaka kung nanaginip ba siya. Kung hindi, paano siya nakakita ng kakaibang tanawin? Kumaibot ang mga labi niya habang sinasabi sa namamaos na boses, imposible. Paanong nangyayari ito? Kitang-kita ko silang dalawa na sobrang effort na pumatay ng pulang-pulang demonyo. Paano ito? Sa sinabi niyang iyon, hindi na niya naituloy. Pakiramdam niya ay nabalot ng yelo ang buong katawan niya. Siya ay ganap na nagyelo sa lugar. Ang mga mata ni Raven ay parang lalabas na sa kanilang mga saksakan. Matigas siyang lumingon at itinuro si Jack, isa lang sa apat na espada ang ginamit niya. Kung nasugatan si Tanner pagkatapos ibigay ni Jack ang lahat, magugulat pa rin sana si Raven, pero kaya niyang tanggapin. Hanggat nagtutulungan silang tatlo, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, napatunayang hindi totoo ang katotohanan. Sa apat na soul sword na nasa ere, isa lang ang ginamit ni Jack para i-render si Tanner ng ganoon. Walang laban silang tatlo kay Tanner. Sa pagharap sa kakaibang mga espadang iyon, mapupunta lamang sila sa mas masahol na kalagayan kaysa kay Tanner. Oo naman, kung gusto ng taong iyon na talunin ang apat sa kanila, madali niyang magagawa iyon. Sa pag-iisip, hindi na alam ni Raven ang gagawin. Hindi lang sila ang nabigla. Maging si Max Cos at ang iba pa. Matapos makita si Tanner na pinalipad, ang una nilang mga reaksyon ay hindi masaya, ngunit shock. Gaano kalakas ang kailangan ng taong iyon para magawa iyon? Sa sandaling iyon, bigla nilang narinig na sumigaw si Remy, tumakbo. Tumakas ka sa iba't ibang direksyon. Saka lamang sila magkakaroon ng pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi sila pinapayagan ni Jack na tumakas. Kung tutuusin, alam na nila kung sino siya. Kung ang balita ay lumabas, ito ay magiging hindi kapani-pani walang problema. Ginamit ni Jack ang mga batas ng espasyo sa soul swords. Siya ay may mga soul sword na nakahover sa hangin sa buong oras para pigilan sila sa pagtakbo palayo. Kabanata 3926. Sa suporta ng mga batas ng kalawakan, biglang na-distort ang hangin sa paligid ng soul swords. Naglaho sila sa harap ni Jack, at nang muli silang lumitaw, nasa likuran na ng tatlong iyon ang tatlong soul sword. Nakaramdam silang tatlo ng lamig sa kanilang likuran nang tumaas ang isang matalim na aura sa kanilang likuran. Tumalikod sila at laking gulat nila sa nakita na parabang iniwan sila ng kanilang mga kaluluwa. Sa sumunod na segundo, kumakalat sa buong katawan nila ang sakit na tila tumatago sa kanilang mga buto. Sa sobrang sakit ng kanilang tatlo ay nawalan sila ng sense of rationality. Nawalan sila ng kakayahang kontrolin ang kanilang mga sarili, at tulad ng ibang mga mandirigman na nilamon ng kanilang mga kaluluwa, silang tatlo ay pumikit sa sahig na parang mga uod sa sakit. Nang makita ni Max Cos at ng iba pa ang nangyayari, ang kanilang mga panga ay nalaglag ng husto hanggang sa puntong dalawang itlog ang maaaring ipasok sa loob. Hindi ka panipaniwala, talagang hindi ka panipaniwala. Hindi ito maaaring mangyari. Nanlaki ang mga mata ni Yoron sabay sabing, kurutin mo ako. Kailangan kong nananaginip. Si Max Cos ay hindi nag-abala kay Yoron. Nakatitig pa rin ang mga mata niya sa malayo habang sinasabi, I remember now. Hindi nakakagulat na naramdaman kong pamilyar ito. This guy's techniques are like that Jack guy the first told all of you about before. Sa sinabi niyang iyon ay bumilis ang tibok ng puso ni Max Cos. Nakapasok siya noon sa Violet City ngunit napilitang umalis dahil sa iba't ibang dahilan, nakipagkita sa kanyang mga kapwa-disipulo sa isang antas tatlong lungsod. Gayunpaman, siya. Hinding-hindi makakalimutan ang kanyang nakita at narinig doon. Kahit na hindi niya personal na nakitang nakikipaglaban si Jack, naramdaman niya kung gaano kalakas si Jack sa lahat ng chismis. Ang antas ng lakas na iyon ay hindi isang bagay na maaaring mapagpasyahan ng mga salita.
Ang sinumang nakasaksi sa pakikipaglaban ni Jack ay palaging makikita sa kanilang mga mukha ang kumpletong pagkamangha, hinding-hindi mapepeke ang ekspresyong tulad niyan. Walang bakas ng pagmamalabos ng bagay pati na rin sila ng tame time na nagsalita. Bago talaga umatake si Jack, walang paraan si Max Cos para makasigurado dahil sa layo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sigurado siya na ang lalaki ay si Jack. Habang unti-unting lumilipas ang oras, nararamdaman ni Max Cos ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakatutok ang mga mata niya sa likod ni Jack na para bang gusto niyang batasin si Jack. Ads by Pop Future. Mabilis na napansin ng dalawa ang kakaibang kilos ni Max Cos. Curious na tanong ni Yoron, Max Cos, anong nangyari? Bakit pulang-pula ang mukha mo? Huminga ng malalim si Max Cos para i-compose ang sarili, pilit na pinababa ang kanyang emosyon. Yung umatake lang. Siya yung Jack na sinabi ko sa inyong lahat. Ang mandirigma sa tuktok na nag-iwan ng sariling alamat sa Violet City. Pagkasabi noon ay parehong natigilan sina Yoron at Lance. Excited na tingin ang palitan nilang dalawa sa isa't isa. Hindi katakataka na nagawa ng lalaking iyon na harapin ang apat na mandirigma ng sabay-sabay, isa siya sa pinakamalakas. Iyon ba ang antas ng pinakamalakas na mandirigma? Ito ay talagang kahanga-hanga. Humigit kumulang 20 kilometro ang layo mula sa lugar na iyon, ang isang pares ng kambal na kapatid na lalaki ay nagsasalita tungkol sa kanilang mga potensyal na gantimpala ng may labis na pananabik. Ang nakatatandang kapatid ay pinangalan ng Brooke Scully, habang ang nakababata ay si Goyle Scully. Itinaas ni Goyle ang kanyang mga daliri at sinabing, not bad. Hindi pa masyadong matagal, at nakagawa na tayo ng 70,000 spirit crystals. First day pa lang ito. Tiningnan ko na ito. Ang Toman Battlefield ang pinakamalaki sa unang araw, at nagkalat ang mga demonyo sa buong lugar. Napakaswerte namin na nakatagpo kami ng napakaraming demonyo. Ang mga nasa level namin ay malamang nasa 10 lang. Libong espiritong kristal na tubo mula sa unang araw, at nakagawa na kami ng 70,000. May 6 na araw pa. Liliit lang ang lugar, at mas marami tayong makikilalang demonyo. Basta mag-focus tayo, kikita tayo ng kahit 1,000,000 bago tayo umalis. Kabanata 3,927. Galit na tumingin si Grook sa kapatid. Bata pa lang sila, magkaiba na ang mga personalidad nila sa isa't isa. Sa kabila ng pagiging nakatatandang kapatid, siya ay palaging mas introvert at may posibilidad na mag-alala sa mga bagay-bagay. Iba naman ang kapatid niya. Si Goyle ay palaging isang walang malasakit na tao at palaging nag-iisip ng positibo anuman ang mangyari. Napabuntong hininga si Grook habang tinatapik ang balikat ni Goyle. I'm not trying to burst your bubble, ngunit ang dalawa sa amin ay bahagyang mas malakas kaysa sa iyong average na mandirigma. Sa palagay ko ay itinakda mo ang iyong mga tanawin na masyadong mataas sa pagsasabi na gagawa kami ng hindi bababa sa 1,000,000. Malamang na hindi tayo makakakuha ng ganoon kalaki. Kumunat ang noo ni Goyle. Ayan ka na naman. Lagi kang miserable. Mahilig kang tumingin sa negative side ng mga bagay-bagay, masyado kang nag-aalala. Itinakda ko lang ang layuning iyon na bigyan kami ng ilang pagganyak. Pagkatapos ng lahat, it's better to aim for the stars and get the moon. Sinusubukan kong itulak kami pasulong, ngunit patuloy mong pinipigilan kami. Panipi. Habang nagsasalita si Goyle, mas lalo siyang nadismaya. Pakiramdam niya ay sobrang nanlulumo ang kanyang kapatid na para bang mabibigo sila sa susunod na sandali. Napabuntong hininga si Grook. Alam niyang hindi niya makukumbansi ang kapatid, kaya umiling na lang siya at tumahimik. Walang kwenta ang pagtatalo ng ganyan. Sa pagkakataong iyon, biglang lumitaw ang dalawang figure sa kanilang harapan. Napatingin si Goyle at biglang tumawa. Di ba sabi ko swerte tayo? Tingin ka dyan. Tumingin si Grook kung saan ipinapahiwatig ni Goyle, at nakita nila ang dalawang demonyo na mabilis na papalapit sa kanila. Ang isa sa mga demonyong iyon ay isang berdeng demonyo habang ang isa ay isang pulang-pula na demonyo. Kung parehong pulang-pula na demonyo, ang magkapatid ay umatras. Kung tutuusin, wala pang 20% ang tsansa nilang dalawa na matalo ang dalawang pulang-pula na demonyo. Gayunpaman, dahil isa itong berdeng demonyo at isang pulang-pula na demonyo, tumaas ang kanilang tsansa na manalo. Kahit na natagpuan nila ang kanilang sarili na hindi manalo sa huli, maaari pa rin silang umatras. Kung nagawa nilang manalo, ito ay magiging isang malaking gantimpala. Nagpalitan ng excited na tingin ang dalawa. Sinabi ni Grook sa mahinang boses, alisin mo muna ang berdeng demonyo, pagkatapos ay haharapin natin ang pulang-pula. Tumango si Goyle at naghanda sa pag-atake, ngunit bigla siyang hinailan ni Grook pabalik. Nagtataka si Goyle at nakitang nakatingin si Grook sa mga demonyo na may matinding pagsimangot. Baka sa mga mata niya ang pagkalito na para bang may napansin siya. Bago pa makapagtanong si Goyle, sinabi ni Grook, may mali.
Di ba sabi nila pare-parehas lang umaatake ang mga demonyo at gagamit lang sila ng kuko? Bakit may hawak na punyal ang mga demonyong ito? Nadama ng magkapatid na hindi maganda ang sitwasyon. Karaniwan, inaatake ng mga demonyo ang mga tao pagkatapos na mapansin sila. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagsusuri, nasabi ng mga tao na ang berde at pulang-pula na mga demonyo ay hindi ganoon katalino at nasa antas lamang ng katalinuhan ng isang pangkaraniwang hayop. Ang mga natatanging demonyo ay mas matalino, ngunit hindi kasing talino ng isang tao. Ang mga demonyong hari ay ang pinakamatalinong at nasa antas ng isang 15 o 16 na taong gulang na tao. Ang mga berdeng demonyo ay ganap na tulalo kumpara sa mga tao. Nakapag-react lang sila sa mekanikal na paraan, inaatake ang sinumang tao na nakita nila at isinusumit sa sinumang mas mataas na antas na tao. Wala pang nakarinig tungkol sa mga berdeng demonyo na gumagamit ng mga sandata ng tao noon. Ang mga sandata sa kamay ng dalawang demonyong iyon ay tiyak na mula sa mga tao. Ang mga demonyo ay hindi maaaring gumawa ng kanilang mga sandata, hindi sila sapat na katalinuhan para doon. Nanginginig ang mga labi ni Grook. Maaaring mali ako, ngunit pakiramdam ko ay medyo maliksi ang dalawang demonyong iyon. Kabanata 3928. Ang mga demonyo ay mukhang humanoid, ngunit mayroon pa ring ilang mga pagkakaiba. Halimbawa, ang mga paa ng mga demonyo ay mas mahaba, kaya hindi sila lumalakad sa paraang ginagawa ng mga tao. Naglakad sila na parang mga gorilla na hindi pa ganap na matanda at laging nakayuko kapag lumakad sila pasulong. Gayunpaman, ang dalawang demonyo sa harap nila ay steady sa kanilang mga hakbang, tulad ng isang tao, na kung saan ay isang kakaiba sa sarili nitong. Habang tumitingin si Grook, mas naramdaman niyang parang may mali. Medyo marami na siyang demonyong napatay dahil siya at ang kanyang kapatid ay nakapatay din ng dalawang pulang-pula na demonyo noon sa pagsisikap ng pangkat. Bagamat nakakita sila ng maraming demonyo, gayunpaman, hindi sila nakakita ng isang demonyo na kamukha ng isang tao. Kakaiba kahit paano nila ito tingnan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago sila umatras. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang dalawang demonyo na umaasenso sa pantay na bilis ay biglang bumilis. Agad na sumugod ang berdeng demonyo sa harapan nilang dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na ang dalawang iyon ay hindi mga demonyo kundi mga tao na nagpapanggap na mga demonyo sa halip. Hindi na nagdalawang isip ang dalawa habang tumalikod at tumakbo. Sa bilis pa lang, kitang-kita na ang demonyong nakabalat kayo. Sa kasamaang palad, huli na. Pagkatapos nilang tumalikod at humakbang ng dalawang hakbang, matinding sakit ang bumalot sa kanilang likod. Sabay-sabay na sumipa ang mga berdeng demonyo sa kanilang likuran, at nakarinig pa sila ng kaluskos habang nabali ang kanilang mga buto. Ang magkapatid ay pinalipad sa pamamagitan ng sipa. Bago pa man sila makapag-react, isa pang alon ng sakit ang sumaubong sa kanilang leeg, at agad silang nawala ng malay. Hinubad ng berdeng demonyo ang kanyang maskara, inilantad ang kanyang mukha. Kent, magkano ang kinikita niyan? Pagkatapos nito, tinanggal ni Kent ang pulang-pula na maskara ng demonyo, naglabas ng isang maliit na hanay mula sa kanyang singsing. May 7 kasama ang dalawa. Malungkot na nanunuya si Brock at itinapon sa tabi ang berdeng maskara ng demonyo. Iyon ay mas mababa kaysa sa inaasahan ko. Iniisip ko na hindi bababa sa maaari naming makuha ang 20 tao sa loob ng 6 na oras, ngunit kaming dalawa ay nakakuha lamang ng 7 sa kanila. Kung ang bilis na ito ay magpapatuloy, hindi namin maabot ang pangunahing layunin, lalo na ang anumang karagdagang mga gantimpala. Tinapik ni Kent sa balikat si Brock at sinabing, bakit ang layo ng iniisip mo? Unang araw pa lang. Sa ngayon, ang Toman Battlefield ang pinakamalaki. Lahat ng mga kalahok ay nagkalat kung saan-saan, kaya mahirap para sa atin na hanapin sila. Maghintay lang ng 2 araw. Pagkatapos, maaari na tayong umalis at makuha silang lahat. Habang sinasabi niya iyon, medyo emosyonal si Kent. Sinipa ni Brock ang walang malay na kambal, bumantong hininga bago niya sinabi, kapag natapos na ang Toman Battlefield, magdudulot ito ng maraming alon. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Sina Brock at Kent ay parehong above average na mga mandirigma na mas mataas ang rango. Silang dalawa ay mula sa Star Continent at mula sa parehong angkan ni Triton. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Triton ang isang banda ng kanyang mga kapwa-disipulo sa Toman Battlefield. Binigyan sila ng benchmark. Hanggat naabot nila ang pinakamababang benchmark, bibigyan sila ng reward-based. Gagantimpalaan din sila para sa bawat karagdagang tao na nakuha nila sa labas ng pinakamababang kinakailangan. Ang mga gumawa ng pinakamahusay ay gagantimpalaan din ng higit pa, at makakamit din nila ang ilang mga bagay sa Radiant Hall. Para sa kanila, ang Radiant Hall ang pinakamahalagang bagay. Kung tutuusin, napakaraming problema ang kanilang pinagdaanan. Para lang mabuksan.
Ang bawat mandirigma na nakatayo sa tuktok ay may maraming pag-asa para sa Radiant Hall at sa hindi mabilang na mga kayamanan. Sa loob, Kabanata 3929. Ang iilan sa kanila na nakikilahok dito ay hindi makakakuha ng higit pa kaysa sa mga scrap, ngunit hindi ito masama. Higit pa rito, lahat sila ay may mga sakam na ambisyon ng italaga sa kanila ang mga gawain, ngunit ito ay naiiba kapag sila ay aktwal na natupad ang mga ito. Sa pagtingin sa mga mandirigma na kanyang nawala ng malay, bumantong hininga si Brock na medyo nag-aatubili. Siya ay higit na nag-aalala. Kung tutuusin, kung malalaman kung saan-saan ang ginawa nila, magdudulot ito ng maraming kaguluhan. Baka kaladkarin pa silang dalawa dito. Masasabi ni Kent kung ano ang ikinababahala ni Brock. Nagtaas siya ng kilay at sinabing, "Dahil tinanggap namin ang gawain, huwag masyadong manirahan dito. Gumawa lamang ng mga bagay sa isang hakbang sa bawat oras. In the worst case scenario, maaari lamang nating itago." Kahit na medyo malakas ang dalawa, walang pakialam kung gaano sila kalakas kapag nagkakagulo ang masa, kapuputin sila kahit anong mangyari. Walang magawa si Brock. Si Triton at ang iba pa ay nag-isip tungkol dito, at dapat ay nag-isip din sila ng paraan upang harapin ito. Siguro hindi lang sila nag-aalala. Kung tutuusin, ang mga mandirigma sa tuktok ay maaari lamang maiwasan ang sinumang gusto nila. Maaari lang silang manatili sa Darnia City kung saan karamihan sa mga mandirigma ay walang magagawa laban sa kanila. Higit pa rito, kahit na gusto nilang maghiganti, mahirap gawin ito sa Whirling World. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay sinadya upang linangin ang mga henyo, at ang mga mandirigma sa tuktok ay may ganap na kalamangan. Ang pagtatangkang patayin ng isa sa mga nangungunang mandirigma o linlangin sila ng matagumpay ay imposibleng makamit kung ang isa ay wala sa kanilang antas. Iyon ay halos imposible. Ang tanging mga tao na nasa kanilang antas ay nasa parehong panig, lahat sa parehong bangka. Hindi nila kailanman papatayin ang isa't isa. Walang matuwid na bayani sa mundong ito. Maliban kung ang kanilang mga benepisyo ay nanganganib, walang sino man ang tatayo para sa mga regular na mandirigma. Gayunpaman, sina Kent at Brock ay hindi mga mandirigma sa tuktok at hindi nakapasok sa Darnia City. Sa sandaling malaman ng sino man na nakibahagi sila dito, tiyak na sila ay puntiryahin ng mga galit na mandurumog. Kung may pagkakataon, walang dod ang mapapatay silang dalawa. Sa katunayan, ang mga mandirigma na hindi nakapasok sa Darnia City ngunit gumaganap ng mga gawain ay nagbahagi ng parehong pag-aalala. Napabuntong hininga si Kent habang sinusuot muli ang maskara. Anuman, ihulog natin ito at tumuon sa gawain sa kamay. Maaari nating isipin ang lahat pagkatapos nito. Panipi. Tumango si Brock. Naglabas siya ng dalawang espesyal na lubid sa kanyang storage space at itinali ang walang malay na kambal. Matapos silang dalawa ay itali, ang kanilang mga kapalaran ay seliado maliban kung may mga sorpresa na nangyari. Lumingon si Brock at sinabing, "Add the numbers in." Siguradong nakatitig ang mga taong iyon sa Vermilion Tune Formation. Kung ang mga numero natin ay mananatiling hindi nagbabago, may mga taong magsasabi na ang mga mandirigma mula sa Star Continent ay hindi sapat ang kasanayan o sinasadyang idrag ang mga bagay pabalik. Hindi natin maaaring hayaan ang ating sarili na pag-usapan ang ganoon. Kabanata 3930. Tumango si Kent bago inilabas ang maliit at kakaibang array. Ito ay tila isang kumikislap na token mula sa malayo, at mayroon itong dalawang berdeng batik. Ang mga berdeng spot ay kumakatawan sa katotohanan na sila ay buhay. Kung sino man sa kanila ang namatay sa gawain, ang mga batik ay magiging pula. Mayroong numerong 7 sa hanay, na kumakatawan sa kanilang mga resulta, na nagpapahiwatig na matagumpay nilang nahuli ang 7 tao. Ang array ay bahagi ng Vermilion Tune Formation. Sa patuloy na gawain, bibigyan ng lahat ng maliit na hanay na ginamit upang matukoy ang kanilang lokasyon, katayuan, at mga resulta. Ang Vermilion Tune Formation ay nasa yungib na kinaroroonan nina Desmond at Seymour. Sa sandaling iyon, ang Vermilion Tune Formation ay nasa isang activated state. 4 na tao ang nakatayo sa harapan nito, nakatingin sa hindi mabilang na kumikislap na berdeng ilaw sa porma sayon. Ang mga berdeng ilaw ay nasa iba't ibang lugar, na kumakatawan sa mga mandirigma na nagsasagawa ng mga gawain. Habang gumagalaw ang mga mandirigma, gagalaw din ang mga batik. Ang pagpapanatili ng pagbuo ay nangangailangan ng maraming mga kristal ng espiritu. Ang antas ng paggasta na iyon ay hindi isang bagay na kakayanin ng sinuman. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga mandirigma sa tuktok na nagtutulungan ay nagkaroon sila ng sapat upang mapanatili ang porma sayon. Napabuntong hininga si Desmond. Hindi katakataka na sinabi sa akin ng pinuno ng angkan na huwag gamitin ang Vermilion Tune Formation maliban kung ito ay para sa isang espesyal na kaso. Hindi pa man ganoon katagal, nasunog na natin ang mahigit 10 milyong mga spirit crystal.
Kahit na ang mga normal na pormasayo ng proteksyon ng clan ay nasusunog. Ito ay kapaki-pakinabang, ngunit nakakaubos ito ng napakaraming mapagkukunan. Habang sinasabi niya iyon ay napakunot ang noo ni Desmond. Masyadong maraming nangyari sa mga nagdaang panahon, at higit pa sa kanyang mga espiritong kristal ang naubos. Sa ganitong bilis, mabangkarote siya kahit mayaman siya. Nararamdaman na ni Desmond ang sakit ng mga gastusin. Maging si Seymour na laging kalmado at maasikaso ay hindi napigil ang sumimangot. Pagkatapos ng lahat, ito ay sobra-sobra. Sa loob lamang ng ilang oras, nasunog nila ang 10 milyon, at hindi nakatulong na kailangan nilang kumapit ng buong 7 araw. Sa harap ni Seymour at Desmond ay ang kanilang mga nakababatang disipulo. Ang nakababatang disipulo ni Desmond ay tinawag na Pascal, at baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Ganyan ba kahanga-hanga ang mga bagay sa Radiant Hall? Hindi ako nagsusumikap na magsalita ng anumang bagay dito, ngunit ang pakiramdam ko ay hindi lamang tayo naglalagay ng maraming pagsisikap kundi ang ating kapalaran din dito. Kung wala tayong maibabalik, bago pa siya makatapos ay agad siyang pinigilan ni Desmond. Katahimikan. Ano ang sinasabi mo sa puntong ito? Ibinigay na natin ang kaya natin. Hindi naman kasi natin mapipigilan ang paggastos pagkatapos nating maglagay ng marami. The plan was risky and crazy anyway. Siguradong malaki ang makukuha natin sa huli. Pagkatapos sabihin iyon, huminto siya saglit bago niya itinaas ang kanyang boses at nagpatuloy, kung ang ating mga espiritong kristal ay nawala, kung gayon ang mga ito ay wala na. Huwag kalimutan, hindi tayo nagpunta sa umiikot na mundo upang yumaman kundi para lumakas. Ang mga espiritong kristal na nawala sa atin ay lahat ay mababawi sa Radiant Hall. Habang sinasabi niya iyon, matigas ang kanyang tono at walang puwang para sa pagdududa. Tumango lang ang tatlo, senyales na naiintindihan nila. Napabuntong hininga si Seymour, hindi na nagsalita pa. Sa totoo lang, hindi lang si Pascal ang nag-aalala sa sandaling iyon. Maging si Seymour ay nag-aalala na magagastos sila ng walang halaga sa huli. Naglagay sila ng labis na pagsisikap ngunit walang kaalam-alam kung ano ang magiging mga gantimpala. Ang Radiant Hall ay isang hindi kilalang variable sa lahat. Kaya lang mas marami silang alam kaysa sa mga regular na mandirigma. Binigyan sila nito ng direksyon, ngunit hindi ito nangangahulugan na tiyak na makakakuha sila ng isang kamangha-manghang bagay sa Radiant Hall. Kabanata 3931. Siyempre, hindi niya maipahayag ang gayong hinala. Kung tutuusin, isa siyang pinuno, at kung hindi siya kumpiyansa, hinding-hindi niya magagawang pangunahan ang kanyang mga nasasakupan upang magawa ang kanilang mga gawain. Nilinggan ni Desmond si Pascal. Gaano katagal na? Tiningnan ni Pascal ang array sa kanyang kamay. 14 na oras na ang nakalipas. Nakakunot ang noo ni Desmond habang nakatingin sa tuktok ng Vermilion Tune Formation. May malalaking pulang letra na nagpapakita ng 117 sa porma sayon. Ang bilang ay nagpahiwatig ng pag-unlad ng mga mandirigma na nagsasagawa ng mga gawain. Sa puntong iyon, nabihag nila ang 117 katao ng buhay. Kung gusto nila ng Heartblood, kailangan nilang tiyakin na buhay ang mga bihag. Pagkatapos, kailangan nilang gumamit ng pinakamalupit na paraan para makakuha ng kasing dami ng Heartblood hanggat kaya nila. Huminga ng malalim si Desmond at hindi nasisiyahang sinabi, 117 tao lang ang nakuha nila sa loob ng 14 na oras. Ano ang ginagawa nila? Paanong nagbunga ng kaunti ang unang araw? Hindi naman ito mahirap na assignment. Lalong nagalit si Desmond habang nagsasalita. Bahagyang natuyo ang kanyang bibig habang nakatitig sa Vermilion Tune Formation na nanlalaki ang mga mata. Mukha siyang masisilayan ng isang buta sa Vermilion Tune Formation. Sa pagtingin sa galit ni Desmond, nagmamadaling sinabi ni Pascal, actually, hindi naman masyadong masama ang resulta para sa unang araw. Kung saan-saan kasi pinadala ang mga kalahok, nagkalat noong unang araw. Ang Toman. Napakalawak pa rin ang battlefield ngayon. Gustuhin man nilang makakuha ng mas maraming mandirigma, ito ay napakalayo at nakakalat. Kaya naman sila nahihirapan. Alam ni Desmond na may katuturan si Pascal, ngunit sadyang hindi nasisiyahan si Desmond. Pakiramdam niya ay dapat na doble ang bilang nila sa loob ng 14 na oras. Napakakaunti lang ng 117 tao, malayo pa ang kanilang lalakbayin hanggang sa maabot nila ang kanilang layunin. Siya ay hindi kapani-paniwalang balisa sa sandaling iyon. Sa pagtingin sa kung paano nawala ang mga bagay sa gilid ng daan, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkainip, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sa sobrang pagkabalisa niya, mas lalo siyang nakaramdam ng kawalan. Sari-saring mga iniisip ang bumungad sa kanyang isipan, at bigla siyang may naisip. Nilinggan ni Desmond si Draymond, na nasa likod ni Seymour. May balita na ba kay Jack? Umiling si Draymond.
Mayroon siyang dalawang gawain, at isa sa mga ito ay ang sundan si Jack. Kahit na walang indikasyon na si Jack ay nag-sign up para sa Toman Battlefield, ito ay halos isang garantiya na si Jack ay pumasok at nasa isang lugar sa Toman Battlefield. Si Jack ay parehong pamilyar sa kanila at ganap na hindi kilala. Para siyang bambang may oras na maaaring maging sanhi ng pagsabog ng kanilang plano anumang oras. Kung may napansin siya, walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi nila alam kung guguluhin niya ang kanilang mga plano. Inaasahan ang sagot ni Draymond. Total, 14 hours pa lang. Sa sandaling iyon, ang Jack na iniisip nilang lahat ay nakaharap sa isang grupo sa loob ng ilang burol. Ang kaharap nila ay ang grupo ni Max Cos. Ang tatlo sa kanila ay mukhang hindi kapani-pani walang namumutla, at maging ang kanilang mga binti ay nanginginig. Hindi man lang naglakas loob na tingnan ni Max Cos si Jack. Napuno siya ng takot at pagkabigla. Kabanata 3932. Nagtatago lang sila sa likod ng mga burol bilang mga tagamasid, hindi man lang nangangahas na humakbang, ngunit hindi inaasahan ng tatlo na susugod si Jack sa kanila pagkatapos maharap sa grupo ni Tanner. Nagtatago lang sila sa likod ng mga burol bilang mga tagamasid, hindi man lang nangangahas na humakbang, ngunit hindi inaasahan ng tatlo na susugod si Jack sa kanila pagkatapos maharap sa grupo ni Tanner. Natigilan silang tatlo, hindi naman kasi umaasa sa kanila na mapapansin pa rin sila sa kabila ng distansya. Napagtanto lamang nilang tatlo ang kanilang pagkakamali nang sumugod si Jack sa kanila na may hawak na espada. Pagkatapos noon, dumating na rin si Lorraine. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makitang may mga taong nagtatago doon. Talagang minaliit nila ang perception ni Jack. Si Jack ay isang soul attribute warrior. Pagkatapos ng pagsasanay sa katangiang iyon ng napakatagal at sumisipsip ng napakaraming kayamanan, ang kanyang kaluluwa ay kasing lakas ng isa na dumaan sa ilang daang taon ng pagsasanay. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kaluluwa ng isang regular na tao. Kung mas malakas ang kaluluwa, magiging mas mahusay ang pangunawa ng isa. Kahit na ang mga mandirigma sa tuktok ay walang persepsyon sa antas ni Jack. Sa sandaling makita pa ng tatlo si Jack, naramdaman na sila ni Jack. Abala lang siya kay Tanner noon, kaya naman wala siyang nagawa. Sa sandaling sumugod siya, nahuli si Max Cos at ang iba pa. Mahigpit na kinagat ni Max Cos ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi dahil sa galit. Sa halip, siya ay labis na nababalisa at walang pag-asa. Masyadong malakas si Jack. Wala siyang kalaban-laban kay Jack. Kahit silang tatlo ay hindi makakasama sa kanya, lalo pa ang sarili niya. Gayunpaman, sa kung ano ang sitwasyon, maaaring hindi man lang siya pakawalan ni Jack kung siya ay nagmamakaawa. Ayaw niyang mamatay dito at ayaw din niyang magkaroon ng conflict kay Jack. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at itinulak ang takot sa kanyang puso. Walang Sir Jack, hindi kami narito upang maging sanhi ka ng problema. Gusto lang namin tulungan ka. Siyempre, medyo bobo ngayon, ngunit iyon lang ang iniisip ko. Panipi. Nagtataka na naramdaman kong pamilyar ito. Napataas ang isang kilay ni Jack nang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tinitigan niyang mabuti ang lalaking iyon, iniisip kung tulala ba ang lalaki o sadyang ipinakita ang lahat ng kanyang baraha sa pamamagitan ng pagtawag kaagad sa kanyang pangalan. Nakita ni Max Cos ang hitsura sa mga mata ni Jack at agad niyang nalaman ang iniisip nito. Sa gayo'y nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi, isinusumpa ko na hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa iyo. Alam ko kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit makatitiyak ka. Sisiguraduhin ko at ng aking mga kapwa-alagad na itatago namin ang iyong sekreto. Kahit na mamatay kami, hindi kami magpapakalat ng anumang balita tungkol sa iyo. Napapikit si Jack habang sinusuri si Max Cos. Si Max Cos ay tila taos puso sa sandaling iyon, hindi nang ahas na subukan ang anumang bagay. Iyon ay dahil naramdaman niya na si Jack ay sobrang nakakatakot. Nakakatakot si Jack kaya nanginginig ang buong katawan niya. Hindi lamang si Jack ay mas malakas kaysa sa lahat, ngunit ang kanyang pangunawa ay nakakatakot din. Akala ng tatlo ay walang makakapansin sa kanila kung magtatago sila sa likod ng burol. Kung tutuusin, mayroon nang hindi bababa sa 1 kilometro mula sa kanila. Bumagal pa silang tatlo habang papalapit novel drama. Pakiramdam nila ay kahit na ang mga mandirigma sa tuktok ay hindi mapapansin ang kanilang pinagtataguan maliban kung sila ay partikular na naghahanap, na kung kaya't sila ay namangha na sila ay natuklasan. Si Max Cos ay lubos na natakot kay Jack at hindi naglakas loob na isipin na dayin siya. Nagtaas ng kilay si Jack. Sabi mo pumunta ka para tulungan ako, di ba? Tell me, then, how do you plan on help me? Kabanata 3933. May mapait na ngiti si Max Cos habang kinuwento niya kina Jack at Lorraine ang nangyari sa kanila. Matapos marinig ang paliwanag ni Max Cos, nagsimulang lumuwag ang ekspresyon ni Jack.
Sa mga sinasabi ni Max Cos, malamang na hindi nagsisinungaling si Max Cos. Kung talagang tulad ng sinabi niya, maaaring pakawalan siya ni Jack. Habang iniisip ito ni Jack, dalawang berdeng demonyo at dalawang pulang-pula na demonyo na may tuwid na poster ang nagsimulang mabilis na tumungo sa kanila. Ang apat na demonyo ay hindi kapani-paniwalang mabilis at mas maliksi kaysa sa mga regular na demonyo. Hinawakan ni Brock ang maskara sa kanyang mukha nang lumingon siya sa isa pang berdeng demonyo. Hoy, Lenny! Alam mo kung paano kami. Huwag mo nang isipin pa ang mga pakulo. Dahil sinabi mong gusto mong magtulungan, siguraduhin mong lahat ay patas at above board. Kung hindi, huwag mo nang pakialaman ang pagtutulungan. I'll get you if ever na malaman kong may hinatak ka. Nakasuot din si Lenny ng berdeng maskara ng demonyo. Sa ilalim ng maskara, medyo nabaluktot ang kanyang ekspresyon habang pilit na pinipigilan ang pagkasuklam sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa sitwasyon, hindi niya gugustuhing makatrabaho ang dalawang ito. Si Brock ay isang taong sikat sa kanyang masamang ugali. At saka, galing siya sa Star Continent. Gustong-gusto niyang itapon ang kanyang timbang sa paligid, patuloy na nagsasalita tungkol sa kanyang kontinente ng tahanan na parang mas mahusay siya kaysa sa iba dahil lamang sa kung saan siya mali. Kung hindi dahil doon, inaway ni Lenny si Brock. Hindi man lang magkagusto ang dalawa, pero napilitan silang magtulungan. Kahit na kinasusuklaman ni Lenny si Brock, hindi ito ang oras para ilabas iyon. Kailan pa ako gumawa ng tricks? We're working together right now. Kung kami lang ni Laszlo, hindi namin sila kayang talunin lahat. Kung wala ang iba't ibang restrictions, we would have been able to deal with ang mga taong iyon. Gayunpaman, hindi kami pinapayagang patayin sila sa pagkakataong ito. Ang layunin namin ay mahuli at maibalik silang buhay. Dahil marami sila, nag-aalala lang kami na baka may mawala. Kapag lumabas ang balita, ito ay isang kalamidad. Nakikipagtulungan lang kami sa iyo para sa kaligtasan. Kung hindi siya natatakot na masira ang trabaho, hindi niya gugustuhing makatrabaho ang dalawang iyon. Nagtaas ng kilay si Brock at natatawang sinabing, ganun ba kahirap ang gawaing ito kaya kailangan nating magtulungan. Napaawang ang labi ni Lenny sa sobrang inis. Hindi lang ba halata iyon? Kung hindi mahirap, bakit sila humingi ng tulong ng walang dahilan? Matatapos din nilang hatiin ang mga reward ng pantay-pantay. Tulala siya kung nagtutulungan lang siya para hatiin nila ang mga reward. Hindi na nakatiis si Laszlo. Bilang matandang disipulo ni Lenny, alam niya ang ugali ni Lenny at hindi rin gusto ni Lenny si Brock. Kung patuloy silang magtalo, malamang na mapupunta si Lenny sa pakikipaglaban kay Brock on the spot. Pagkatapos, ang kanilang relasyon ay magiging ganap na maasim, at ang pakikipagtulungan ay wala sa tanong. Laszlo said, "It will be quite hard." May siyam na kalahok. Binigyan ni Laszlo sina Kent at Brock, sinabi sa kanila ang kanilang nakita. May 3 taong nagtatago sa dilim. Samantala, may 2 pang lumalaban sa 4. Nang makita nila ang sitwasyon, agad na nagpasya si Laszlo na umalis sa lugar upang humingi ng tulong bago nila harapin ang grupong iyon. Sa ganoong paraan lamang nila magagawang harapin ang lahat ng hindi lumalabas ang balita. Mabilis silang umabant dahil nag-aalala si Laszlo na aalis ang mga iyon. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay narating na nilang 4 ang kanilang pakay. Kabanata 3934. Sa sandaling iyon, iniisip ni Jack kung ano ang gagawin kay Max Cos nang bigla siyang nakaramdam ng kakaibang paggalaw. Naramdaman niya ang pagdating ng 4 na lalaki sa burol na katabi nila. Ang heograpiya ay medyo masalimuot sa kinaroroonan nila, at maraming burol at lambak na humahadlang sa paningin ng isang tao na sinamantala ng mga bagong dating na itago. Ang mga dumating ay si Brock at ang iba pa, na nagbabalat kayo bilang mga demonyo. Hinahabol ni Laszlo ang grupo ni Jack. Noong panahong iyon, medyo malayo sila kay Jack at sa iba pa, na halos 2 beses na mas malayo kaysa kay Max Cos. Nagkataon lang na may hinihintay silang iba doon at nasaksihan nila ang grupo ni Tanner na sumugod sa harap ni Jack. Pagkatapos noon, nakita nilang tahimik na dumating ang grupo ni Max Cos bago nagtago sa likod ng burol. Nang makita ang kabuoang 9 na mandirigma na nagtipon sa isang lugar, parehong natuwa sina Laszlo at Lenny. Kung tutuusin, 6 na lalaki lang ang nahuli nila kahit ilang oras na sila, nakakahiya. Maliban sa mga nagtutulungan, hindi nila alam ang kalagayan ng iba. Tanging ang Vermilion Toon Formation ang magpapakita ng mga resulta. Kahit na hindi nakikita ang mga resulta ng sinuman, nakaramdam sila ng kahihiyan sa pagtingin lamang sa kanilang sarili. Ang 3 sa kanila ay nakakuha lamang ng 3 lalaki bawat isa, malayo sa kanilang pinakapangunahing layunin. Kahit na unang araw pa lang, medyo may impact na sa kanila ang initial haul nila. Kaya naman, nang makakita sila ng 9 na mandirigma ng sabay-sabay, tuwang-tuwa sila na halos sumayaw sila. Gayunpaman, mabilis na kumalma si Laszlo.
Kahit na nakatagpo sila ng 9 na kalahok ng sabay-sabay, hindi ibig sabihin na lahat ng 9 sa mga kalahok na iyon ay kanilang kukunin. Tutal, 2 lang sila, at 9 sa kabila. Kahit na wala ni isa sa 9 na iyon ang kaparehas nila ng paisa-isa, mahirap magsabi ng anuman kung sila ay magkakasama. Nagtagumpay man silang 2 na talunin ang 9 na kalahok, hindi ibig sabihin na mapipigilan nilang lahat sa pagtakas. Sa sandaling may tumakas, magdudulot ito ng chain reaction. Ang katotohanan na sila ay nagkukunwaring mga demonyo ay agad na magsisimulang kumalat. Pagkatapos, ang buong plano ay maaapektuhan. Kailangan nilang sagutin ang sisihin at mapaparusahan ng seryoso kapag nahuli. Upang maiwasang mangyari iyon, agad na nagpasya si Laszlo na pumunta at humingi ng tulong. Kahit na kailangan nilang hatiin ang mga gantimpala sa huli, ito ay mas mabuti kaysa maapektuhan ang buong plano at maging mga kriminal. Kaya naman laking gulat nila nang mapansin nilang 5 na lang sa 9 ang natira nang makabalik sila. Napaawang ang labi ni Laszlo. Akala ko mabilis tayo, pero 4 pa rin silang umalis sa huli. Kung ito ang kaso, isa lang ang makukuha nilang 4. Hindi nila alam kung paano nila hahatiin ang kakaiba, ngunit ito ay mas mabuti kaysa wala. Sa kabilang panig, sinisikap pa rin ni Max Cos na tiyakin kay Jack ang kanyang integridad. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang pinutol ni Jack, "Teka. Kung tungkol sa pagtatrabaho, wala akong pakialam." The moment that said, natigilan si Max Cos at ang iba pa. Maging si Lorraine ay nataranta. Bakit biglang nalipat ang topic sa working together? Paano naging willing si Jack? May nakalimutan kaya silang mahalagang bagay. Walang emosyong ipinakita si Jack nang makita niyang naguguluhan ang lahat. He maintained his calm as he said, "Kanina lang kita nakitang 3. Something similar just happened." Mga blog na maaaring gusto mong basahin. Kabanata 3935. Nang sabihin niyon ay mas natulala ang 4. Naiintindihan nila ang bawat salita, ngunit bilang isang pangungusap, hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi. Jack looked at their confused expressions and added exasperatedly, "Kung nakalimutan mo na, subukan mo lang alalahanin ang nangyari kanina." Ang 4 na iba ay dahan-daang nagsimulang maunawaan pagkatapos na bigyan ng pahiwatig. Napakalakas ng persepsyon ni Jack. Mabilis niyang napansin na nagtatago ang grupo ni Max Cos. Sinabi ni Jack na may katulad na nangyari, na nagsabi sa kanila na may isa pang grupo na nagtatago sa isang lugar. Ang iilan sa kanila ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa, at naramdaman nila ang kanilang mga puso na nagsisimulang tumibok ng mas mabilis. Kumunat ang noo ni Jack, hindi man lang lumingon. Pakiramdam niya ay nasa likod at kaliwa ang grupong nagtatago. Upang hindi magulat ang kanyang mga kalaban, ayaw niyang tumingin sa kanilang direksyon. Sinabi niya kay Max Cos at sa iba pa dahil ayaw niyang mabunyag muli ang kanyang pagkatao. Isang bagay para sa grupo ni Max Cos na hulaan kung sino siya. Kung iisipin niya, maaari pa niyang ipagpatuloy ang bagay na iyon. Gayunpaman, kung hahayaan niya si Max Cos na magpatuloy sa pagsasalita, ang kanyang pagkakakilanlan ay maririnig ng mga nagtatago, na magpapalubha lamang ng mga bagay. Naunawaan ni Max Cos ang ibig sabihin ni Jack sa sandaling iyon at mabilis na itinigil ang naunang paksa. Gayunpaman, natagpuan nila ang kanilang sarili sa kawalan para sa isang paksa sa parehong oras. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit mukhang masyadong sinadya kung iyon ang kaso. Iniisip niya kung maghahinala ba ang mga nagtatago. Habang si Max Cos ay nakaramdam ng conflict, nagsalita muli si Jack. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi nang pumayag ako. Maaari kaming magtulungan sa ngayon, kahit na may gusto akong itanong bago mangyari ang anumang bagay. Mayroon ka bang ibang mga plano bago ka pumasok sa Toman battlefield? Nagtakda ka ba ng layunin?" Mas nakaka-relax si Max Cos sa patnubay ni Jack. Agad niyang ipinagpatuloy ang linya ng pag-uusap, "Wala talaga kaming solid goal. Kung tutuusin, hindi naman kami ganoon kalakas. Ang magagawa lang namin is pace ourselves, careful. We're doing our best to make ourselves some spirit crystals while trying to stay safe." Tumango si Jack bago niya sinubukang maghanap pa ng mga paksa ng usapan. Pinipilit lang niyang magpalipis ng oras. Kahit na hindi niya alam kung sino ang nagtatago sa kanila, nagpasya si Jack na i-drag ang mga bagay upang makita kung mayroong anumang mga paggalaw sa kanilang panig. Kung nagtatago lang sila ng walang dahilan, hahayaan niya sila. Kung gumawa sila ng anumang mga galaw, gayunpaman, agad na magre-react si Jack. Sa sandaling iyon, si Brock at ang iba ay nagtipon at nagmamasid sa grupo ni Jack. Dahil si Jack ay nag-react sa oras, wala silang narinig na anuman tungkol sa pagkakakilanlan ni Jack. Pakiramdam ni Laszlo ay oras na. Kukunin pa lang niya ang iba na sumama sa kanya nang marinig niyang sinabi ni Brock, "Tingnan kung paano sila kumilos, malamang na mag-uusap sila ng matagal. Dahil nandito na tayo, makakapag-react na tayo sa sandaling gumawa ng kahit ano ang biktima."
Pag-usapan na lang natin kung ano ang gagawin natin sa sobrang tao ngayon. Napaawang ang labi ni Laszlo. Gusto niyang sampelan si Brock ng mga sandaling iyon. Nais niyang malaman ni Brock na kahit na gusto nilang pag-usapan kung paano hatiin ang biktima, kailangan pa rin nilang hulihin muna ang mga ito. Mula sa sinabi ni Brock, alam ni Laszlo kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Si Brock ay palaging isang makasarili na tao, palaging tinitiyak na makakakuha siya ng pinakamaraming benepisyo mula sa anumang sitwasyon. Sinusubukan niyang kunin ang karagdagang lalaki para sa kanyang sarili. Kung hindi pumayag ang iba, ibasura niya ang naunang kasunduan. Si Brock ay ganap na may kakayahang gumawa ng isang bagay na napaka-immoral. Hindi tulala si Lenny. Nakita na rin niya ang maliit na pakulo ni Brock at nagalit na siya kay Brock noong una. Sa sandaling marinig niya iyon, hindi na siya nakapagpigil. Kabanata 3936. Kinut siya ni Lenny at sinabing, ano? Pinaplano mong kunin ang taong iyon para sa iyong sarili. Hindi nagdalawang isip si Brock na tumango. Hindi napigilan ni Lenny na mapamura, I can't believe you actually said that. Kahit anong tingin mo, either si Laszlo o ako ang dapat na kumuha sa kanya. Natagpuan namin ang mga taong iyon, at kami ang nagmungkahi na nagtutulungan. Panipi. Kayong dalawa lang ang kasama namin. Maliban dyan, wala ka pang naiambag. Hindi ko talaga alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob na sabihin na gusto mo ang lalaking iyon para sa sarili mo. Habang nagsasalita si Lenny, mas lalo siyang nagalit. Pakiramdam niya ay walang katotohanan, si Brock ay walang hiya. Ang sino mang may kaunting integridad ay hindi tatalunan sa sandaling iyon upang sabihin na ang karagdagang tao ay dapat sa kanila. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano ang iyong tingnan, ang dalawa sa kanila ay hindi dapat makakuha ng karagdagang tao sa lahat. Sina Lenny at Laszlo ang nagsimula ng lahat. Kahit na ang mga salita ni Lenny ay medyo malupit, ang mga ito ay hindi kapani-pani walang lohikal. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Brock. Kinutya niya habang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, kaya paano kung napansin mo muna sila? Dumating ka lang sa amin para sa tulong dahil hindi mo ito mahawakan. Kung kaya mo, bakit mo kami kakailanganin? Kaya, ang dalawa sa amin ay ganap na mahalaga. Kung wala kami, hindi ka namang gahas na mag-atake. Sa makatuwid, dapat kong makuha ang karagdagang tao. Panipi. Napasimangot si Lenny nang marinig iyon. Anong klaseng loika iyon? Oo naman, talagang walang hiya si Brock dahil naiintindihan niya ang lahat ng uri. Palusot. Namula ang mukha ni Lenny sa galit. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumugod at sampelan si Brock sa mukha, ngunit nagpigil siya sa huli. Iyon ay dahil alam niya na hindi magbabago ang isip ni Brock kahit pabugbugin niya si Brock. Kaya lang hindi nakatiis si Lenny. Si Brock ay talagang tumitawid sa linya upang gumawa ng isang walang katotohanang dahilan. Nakatayo lang sa gilid si Kent, nagkunwaring wala siyang narinig habang hinahayaan niya si Brock na gawin ang gusto niya. Kinutya at ipinagpatuloy ni Brock, ano? Mali ba ako? Kailangan ninyong dalawa ako, ngunit hindi ko kailangan kayong dalawa. Siyempre, dapat tayong nating makikinabang parito. Kung alam namin na labis kang walang katiyakan sa paghingi ng tulong sa amin, hindi kami makikipagtulungan sa'yo. Humihingi lang kami ng isang tao, ngunit tinitingnan mo na kami ng masama. Para bang gumawa kami ng ilang hindi mapapatawad na krimen. Panipi. Natigilan si Lenny, hindi alam ang sasabihin. Siya ay nakakita ng matigas ang ulo ng mga tao noon, ngunit walang sinumang matigas ang ulo. Hindi ka pani-pani walang nadismaya si Lenny. Sinabi niya na may hitsura ng labis na pagkagalit, Brock, makinig ka na lang sa mga sinasabi. Sinusubukan mong makahanap ng isang dahilan para sa pagnanakaw sa amin. Nagsasalita ka na parang nagkamali kami ang sama ng ugali mo. Fine then, kalimutan na natin ang tungkol sa pagtatrabaho ng magkasama. Maaari kang mawala ngayon. Tayong dalawa hindi natin kayang harapin ang 9 na tao, pero siguradong 5 tayo. 5 mandirigma na lang ang natira doon. Hindi naman mahihirapan silang dalawa sa sitwasyon. Hindi na kailangan sina Brock at Kent. Pinatahimik ito ni Lenny sa buong oras, ngunit hindi na siya nakapagpigil ng tumawid si Brock sa linya. Kabanata 3937. Nang marinig iyon ni Brock, may galit sa kanyang mga mata. Sa wakas ay ipinapakita mo ang iyong tunay na kulay ngayon. Sumumpa ka pa na hindi mo nahilahin ang anumang mga trick ngayon. Tingnan mo kung ano ang nangyayari ngayon. Nung kailangan mo kami, humingi ka ng tulong sa amin. Kapag hindi mo ginawa, kinakansela mo ang kasunduan dahil lang sa takot mong kunin namin ang mga samsam ngayon. Don't you think you joke right now? Sino ka sa tingin mo para paalisin kami dahil lang sa sinabi mo? Hindi sa iyo ang biktima dyan. Nakita na namin sila ni Kent, kaya natural na gusto rin namin sila. Kung kanino mapupunta ang biktima, tingnan natin kung sino ang makakakuha nito.
Ang sandali na sinabi, ang kapaligiran ay biglang naging hindi kapani-paniwalang tensyon. Si Brock at Lenny, sa partikular, ay tumanggi na umatras. Napabuntong hininga si Laszlo, nag-aalala na baka may mangyari kapag masyado silang nagdrag. Si Lenny at ang hanggal na iyon ay parehong hindi kapani-paniwalang mainitin ang ulo at hinayaan ang kanilang mga emosyon na magmaneho sa kanila ng labis. Walang magandang mangyayari sa patuloy na pakikipaglaban, at makakaapekto lamang ito sa kasalukuyang operasyon. Nagkunwaring mute si Kent sa pagkakataong iyon, kaya kinailangan ni Laszlo na umakyat o walang magawa. Kumunot ang noo ni Laszlo at sinabing, kayong dalawa, huwag na kayong mag-away. Walang kwenta ang pagtatalo kung sino ang tama o mali. Kailangan muna nating harapin ang limang iyon. Kunin natin sila bago natin pag-usapan kung paano natin sila paghihiwalayin. Tumingin si Lenny kay Laszlo at walang sinabi. Hindi natuwa si Brock tungkol dito dahil nag-aalala siyang matatalo siya. Ilang salita pa sana ang gusto niyang sabihin nang sa wakas ay nagpasya na si Kent na tumigil sa pananahimik. Inabot niya at hinawakan ang braso ni Brock, huwag hayaang makaapekto ang iyong mga argumento sa usapin. Napaawang ang labi ni Brock. May gusto siyang sabihin, ngunit nilunok niya ang mga salita pabalik sa huli. Nagkatinginan silang apat. Kahit na tense pa rin ang atmosphere, kinontrol nila ang kanilang mga emosyon para sa kapakanan ng operasyon. Nasa harap sina Brock at Lenny habang nasa likod sina Laszlo at Kent. Mabilis na tumawid silang apat sa burol, sumugod kay Jack at sa iba pa. Inakala ng dalawang nasa unahan na magpanik ang kanilang biktima pagdating nila. At least, mag-aagawan sila para ilabas ang kanilang mga armas. Gayunpaman, nagulat sila nang makita na ang kanilang biktima ay hindi kapani-paniwalang kalmado nang lumitaw sila. Parang alam na ng kanilang biktima na nandoon sila. Biglang naging alerto ang apat. Plano sana nilang umatake sa sandaling sumugod sila, ngunit pinigilan nila ang kanilang mga sarili nang makita ang kakaibang reaksyon. Nakatayo sila mga 15 metro ang layo at hindi agad umatake. Sa naunang babala ni Jack, hindi na nagulat ang kanyang grupo sa nangyari. Gayunpaman, mabilis silang natarante muli. Napansin nila na ang apat na demonyong sumusugod ay hindi lamang may mga armas, ngunit medyo maliksi rin. Sila ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa normal na berde o pulang-pula na mga demonyo. Isa pa, mas mukha silang mga taong nakamaskara. Nagtinginan ang iilan sa kanila, at agad na pinasyahan ni Jack na ang apat na iyon ay hindi mga demonyo, ngunit mga tao na nagkukunwaring mga demonyo. Isa itong ambush. Kumunot ang noo ni Jack bago niya sinabi kay Max Cos sa mahinang boses, pag-isipan mo muna ito. Mayroon ba sa inyo na may kaaway na above average na mga mandirigma? Kabanata 3938. Malakas na umiling si Max Cos, I swear to you na tiyak na wala tayong mga kaaway sa ganoong antas. Hindi tayo baliw para lumaban sa ating mga betters. Masasabi ni Max Cos kung ano ang ibig sabihin ni Jack sa tanong na iyon. Hulaan ni Jack na ang apat na nakabalat kayo na tao ay mga kaaway ng grupo ni Max Cos. Nakataas ang kilay ni Jack habang nakatingin sa apat na nakadisguise na may matalim na ekspresyon, sinusubukang hulaan kung sino sila. Nasa Toman battlefield sila. Karaniwan, hindi na kailangang magpatayan maliban kung mayroong anumang sama ng loob. Iyon ay dahil ang pagpatay sa isa't isa ay hindi nagbubunga ng anumang mga gantimpala hindi katulad sa Chaos City. Kung may magkikita man, kadalasan ay pinagmamasdan lang nila ang isa't isa mula sa malayo. Ang mga may masamang intensyon ay kadalasang magiging katulad ni Tanner, na nagbabanta na papatayin ang iba maliban kung binigyan ng pera. Ang apat na nasa harapan nila ay halatang wala doon para pagnakawan sila. Nakadisguise sila, kaya dapat ay pinagplanuhan na nila ito. Mula sa malayo, imposibleng sabihin na ang mga iyon ay mga disguise. Higit sa lahat, silang apat ay medyo malakas. Karaniwan, ang mga mandirigma sa antas na iyon ay hindi mag-abala sa pag-atake sa mga regular na mandirigma maliban kung may dahilan. Gayunpaman, agad na itinapon ni Jack ang paniwala ng paghihiganti. Ang grupo ni Max Cos ay nasa paligid ng antas ni Lorraine sa lakas. Ang mga mandirigma sa antas na iyon ay karaniwang hindi kailanman gagawa ng isang kaaway mula sa malakas. Maliban sa kanyang sarili, ang iilan sa kanyang likuran ay katamtaman ang lakas. Dalawa lang mula sa kabilang panig ang madaling makitungo sa kanila. Ang pinakamahalagang katotohanan ay ang apat na iyon ay nakabalat kayo pa rin. Ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang kakaiba. Naamoy ni Jack ang bango ng isang plot. Hindi napigilan ni Brock na sabihin, napansin mo na ba kami kanina? Nagsimulang magsisi si Brock sa sandaling sinabi niya iyon dahil ang kanyang mga salita ay naging medyo malinaw. Gayunpaman, dahil sinabi na niya ito, walang paraan upang bawiin ito. Napaangat siya ng ulo, o mga tanga lang kayong lahat na hindi man lang nagre-react sa harap ng kamatayan. Napaikot lang ng mata si Lenny nang marinig ang lahat ng iyon.
Iniisip niya kung ano ang mali sa ulo ni Brock para sabihin ang lahat ng iyon. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang nakatingin kay Brock na nakademonyong mask sa amusement. May hinanakit ka ba sa amin? Napaawang ang labi ni Brock. Agad na sumibol ang kanyang galit. Ang lalaking iyon ay hindi lamang pinansin ang kanyang tanong ngunit tinanong siya pabalik. Tiningnan niya si Jack at nakita niya na si Jack ay nakasuot ng simple, walang anumang mga espesyal na simbolo ng isang mandirigma mula sa isang pangalawang gradong mundo. Halata sa kanya na walang dapat pansinin si Jack. Siya ay karaniwang hindi mag-abala sa pagbibigay sa isang tao tulad ng oras ng araw, ngunit ang grupong iyon ay masyadong kakaiba. Na-curious naman siya kaya sinabi niya, tinatanong kita kung napansin mo na ba kami kanina. Sinong nagsabing pwede mo akong tanungin? Si Brock ay nagsasalita sa isang hindi kapani-pani walang nakasasakit na tono na parang may utang sa kanya si Jack. Medyo napaatras si Maxcos at ang iba matapos silang sigawan ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, si Brock ay mas malakas kaysa sa kanila. Kahit naka-disguise, halata pa rin. Si Maxcos at ang iba ay nakatayo sa likod ni Jack na medyo natatakot. Tumawa si Jack at sinabing, bakit ko kailangan sagutin ang tanong mo kung hindi mo sinasagot ang tanong ko? Sa sinabi niyang iyon, walang emosyon na ipinakita si Jack kundi ang bahagyang ngiti sa labi. Siya ay tila hindi kapani-pani walang nakaka-relax. Para bang hindi malalakas na mandirigma ang mga nasa harapan niya, kundi mga regular commoner lang. Dahil sa naging reaksyon ni Jack ay nakaramdam ng kakaiba silang apat. Si Brock ay hindi kapani-pani walang mainitin ang ulo. Ang ngiting iyon sa mukha ni Jack ay parang hindi kapani-pani walang nanlilisik sa kanya. Higit pa riyan, ang mga salita ni Jack ay nagparamdam sa kanya na parang kinukutya siya ni Jack. Kabanata 3939. Bigla siyang nagtaas ng boses habang sumisigaw, Brat. You're just looking to die. Tumaas ang isang kilay ni Jack, basic manners lang ito. Hindi ko alam kung sino ka, so I do have to answer you the moment I meet you. Kung gusto mo ng sagot, sagutin mo muna ang tanong ko. Sa sobrang galit ni Brock nagsimulang lumabas ang mga ugat niya. Nipatikip siya ng ngipin habang sinasabi, Kent. Naghahanap lang ng gulo ang lalaking ito. Wala na akong pakialam gusto ko siyang bugbugin at ipakita sa kanya kung gaano tayo kalakas bago ang iba. The moment na gusto niyang umatake, pinigilan siya ni Kent. Kumunat ang noo ni Kent, huwag kang magmadali. Mukhang may problema ang lalaking ito. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos para lang maging ligtas. Pagkatapos ng lahat, ang gawain na mayroon sila ay kailangang itago. Kung may napansin silang kakaiba, kailangan nilang makahanap ng solusyon sa lugar, at hindi kumilos ayon sa kanilang mga emosyon. Ang biktima sa harap nila ay tila hindi ganoon kay-special maliban sa nakatayo sa harapan. Huminga ng malalim si Kent habang nakatingin sa disguise na mukha ni Jack, mukhang tama kami. Napansin mo na ba kami kanina? Mukhang medyo malakas ang perception mo. Pero bakit hindi ka umalis since naramdaman mo na kami? Mahinahong sabi ni Jack, akala ko iilan ka lang sa mga hamak na surot. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumigil sandali si Jack bago nagpatuloy, medyo matigas ang tao. Kahit na nakaharap sa kamatayan, gusto ko pa rin ng mga sagot sa aking mga katanungan. Masasagot mo ba muna ako? Sino ka? Lahat kayo ay halata sa itaas average na mga mandirigma, kaya bakit mo kami hinahabol? Panipi. Karaniwan, hanggat inilalabas nila ang kanilang mga aura, madaling tansyahin kung gaano sila kalakas hanggat naramdaman ng isa ang mga aura. Hindi napigilan ng apat na nasa harapan nila ang kanilang mga aura, kaya kitang-kita ni Jack na malakas sila. Nasaan ta sila kung saan maituturing silang malakas kahit na sa mga mandirigma sa itaas ng average. Walang paraan na ninanakawan nila ang ilang regular na mandirigma. Matapos marinig iyon ni Brock, siya ay nanunuya at sinabing may pang-aalipusta, tambangan ka. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ako. Teka, niloloko ka ng lalaking ito. Manahimik ka. Galit na sigaw ni Laszlo. Si Brock ay isang loudmouth. Sa sandaling na-provoke siya ng kaunti, hindi na niya napigilan ang kanyang bibig. Nanlaki ang mata ni Brock nang sinigawan siya. Kung si Kent ang nang-aasar sa kanya, wala siyang sasabihin. Gayunpaman, hindi niya kapwa-alagad si Laszlo na nagbigay sa kanya ng karapatang gawin iyon. Hindi napigilan ni Brock ang kanyang inis. Lumingon siya at sinabi kay Laszlo, so what if it's a trick? Kahit alam ng lalaking ito ang totoo, ano ang magagawa niya? Pakiramdam ni Brock ay sobrang nakakatuwa ang mga sinabi ni Laszlo. Para bang may kakilakilabot na kahihinatnan kung sasabihin niya ang totoo. Nanunuya si Brock habang tinuturo ang grupo ni Jack, open your eyes and see. Hindi man lang karapat-dapat ang mga piya na iyon na panasan ang sapatos natin. Sa tingin mo ba mapapatay nila tayo kapag nagtutulungan sila? Sa tingin mo ba ikakalat nila ang balita at masisira ang mga plano natin pagkatapos nito?
Napaawang ang labi ni Laszlo habang galit na tumingin kay Brock. Muling sumibol ang tensyon sa pagitan nila. Hindi nais ni Laszlo na abalahin si Brock, ngunit mukhang hindi alam ni Brock ang kanyang lugar. Kabanata 3940. Kumunat ang noo ni Laszlo, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mo na lang. Siguradong regular warrior ang nasa likod pero hindi ako sigurado sa nasa harap, hindi natin alam kung gaano siya kalakas. Maliban kung siya ay nagpipigil o mas malakas kaysa sa kanila, walang paraan na hindi nila masasabi kung gaano kalakas ang taong iyon. Mayroong dalawang paraan upang makita kung gaano kalakas ang isang tao. Ang una ay kung hindi pinipigilan ng kabilang partido ang kanyang aura. Sa sitwasyong iyon, kahit na ang isang tao ay mas mahina, maaari nilang maramdaman mula sa aura lamang. Ang pangalawa ay kung ang isa ay mas malakas kaysa sa ibang tao, o sa parehong antas. Magagawa nilang makuha ang tinatayang pakiramdam kung gaano kalakas ang ibang tao. Kung ang dalawang kondisyon ay hindi natutugunan, kung gayon imposibleng sabihin kung gaano kalakas ang kabilang panig. Nakatingin sa kanilang apat ang nasa harapan niya na may kalmadong ugali. Matapos subukang suriin ang taong iyon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya na ang mga kasanayan ng taong iyon ay napaka-ordinaryo, napakakaraniwan na hindi sila maaaring maging isang errand boy sa kanyang angkan. Karaniwan, magagawa niyang ganap na makita ang isang taong tulad nito, kahit na tumitingin mismo sa kaibuturan ng taong iyon. Gayunpaman, sinubukan niya kanina, at laking gulat niya nang mapansin niya na hindi niya magawa iyon. Ang tanging magagawa niya ay kumuha ng pagtatansya. Ang taong iyon ay tila may saplot sa kanya na ikinukubli ang anumang mga detalye. Nakakuha lamang si Laszlo ng pagtatansya. Dahil sa katotohanan iyon, hindi kapani-paniwalang nagulat si Laszlo. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao ang kaharap niya. Parang kahit anong makita niya ay iyon lang ang gusto ng taong iyon sa kanya. Hindi niya maaninag ang tunay na kakayahan ng taong iyon. Huminga ng malalim si Laszlo at galit na tumingin kay Brock. Let me say this again. This person is not that simple. Bantayan mo ang bibig mo. Kung ang plano ay mauuwi sa kaguluhan dahil sa iyo, kahit kamatayan ay hindi makakabawi sa pagkakamali mo. Hindi na napigilan ni Laszlo ang kanyang init ng ulo. Nakakainis talaga si Brock. Ito ay dapat na isang bagay na napakalinaw, ngunit ganap na binaluktot ni Brock ang katotohanan sa kanyang isip. Sa sobrang galit ni Brock ay namumula ang kanyang mukha sa mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay sadyang pinupuntirya siya ni Laszlo at nagdudulot ng gulo para siya ay magdusa. Kailan pa hinayaan ni Brock na mangyari iyon sa kanyang sarili? Kinutya ni Brock, Laszlo, sino ka ba sa tingin mo? Huwag kumilos na parang matalino ka. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang lahat ng iyon. Sinusubukan mo lang ako. Huwag isipin na hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Do you think those brats can ruin the plan? Paano mo pinamamahalaang upang magagawa ang isang hindi kapani-paniwalang kwento? Panipi. Sa sobrang galit ni Lenny hindi na niya alam kung ano ang sasabihin, nanginginig ang kanang kamay niya habang inabot niya at tinuro si Brock, sa tingin mo ba gusto ka naming makausap? Pinatahimik ka namin, kaya tumahimik ka na lang. Ikaw talaga. Tuldok. Kinutya ni Brock, sino ka sa palagay mo? Bakit kailangan kong makinig sa iyo? At gusto mong manahimik na lang ako, the more I want to talk about it. I want to see what'll happen if this guy know the secret. Napataas ang isang kilay ni Jack nang sumilay ang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Napatingin siya sa mga taong nag-aaway sa isa't isa. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng kaunting pagsisikap, ngunit sa huli ay wala na siyang kailangang gawin. Laszlo was just absolutely furious. Brat, nais mong malaman kung sino tayo, di ba? Gusto mong malaman kung bakit tayo nandito. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos. Narito kami upang mahuli ang biktima tulad mo. Tuldok, maraming tao sa paligid natin. Dito, at sila ay itinalaga sa iba't ibang lugar upang manghuli ng biktima. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.